Magandang gabi po sa mga anak ng Diyos. Sa gabi pong ito, inaanyayahan po ang bawat isa na makiisa po sa ating gawain, sa ating pong online midweek service, at patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Panginoon sa kabila po ng mga dinadanas po natin sa mga panahong ito. Tayo po ay manalangin. Ating pong ipikit ang ating mga mata, itaas ang ating mga kamay, at patuloy na dalhin ang presensya po ng ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Maraming Diyos na dakila at banal sa lahat. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo po sa amin, na sa kabila po ng krisis na dinadanas ng bawat isa, ay patuloy kami nakakapagpuri, nakakaawit, at nakakasamba, at patuloy ka namin nakikilala sa oras na kami po ay nahihirapan, sa oras na kami po ay may mga krisis, sa oras na kami po ay may mga problema. O Diyos, tunay kang mabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. At sa gabi pong ito, patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong gawain. Patuloy niyo po kaming samahan at patuloy na ibukas mo po ang aming mga puso, isipan, upang aming maunawaan ang anuman, O Diyos, mensahe mo po sa bawat isa sa amin sa gabi ito. Alam namin, O Diyos, na Ikaw lamang ang kapahinahan, Ikaw lamang ang kasagutan sa anumang aming dinadanas sa aming mga buhay. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila, sa tanging pangalan ni Jesus, tayo po ay sabay-sabay na magsabi ng Amen. Sige po, tayo pong lahat.
gabi po sa inyong lahat na naririyan po sa inyong mga tahanan. At kumusta na po kayo sa inyong mga tahanan at ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito sa kabila po ng tayo ay nananatili na hindi po tayo bumabalik sa normal na ating pong dating mga ginagawa na kung saan po ay patuloy nating nararanasan ang quarantine sa ating po mga tahanan. But alam ko po na hindi po ito naman hadlang sa bawat isa po sa atin upang tayo po ay hindi makapagsama-sama na makasamba po at makapag-aral po ng salita ng Diyos dahil may mga kaparaanan po tayo na binibigay ang Panginoon katulad po ng ginagawa po natin ngayon na kakaroon po tayo ng pag-aaral ng kanyang salita at panambahan sa pamamagitan po ng ganito po na gawain natin ng live streaming. At kayo po ng mga nasa tahanan ay aking pong iniimbitahan na sa sandaling ito po ay patuloy po na yung oras po natin ay ilaan muna po natin sa Panginoon sa mga sandaling ito upang sa ganun po patuloy po natin na matanggap ang kanyang revelation, yung mga nais po ng Diyos sa buhay po natin, kung ano po yung mga bagay na gusto niya pong matanggap natin. Lalo tigit po sa mga ganitong panahon na alam ko po na tayo ay mabigat po ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. At hindi lamang po tayo ng mga mananampalataya, kundi maging ang buong mundo po ay kasalukuyan po na tayo ay nakakaranas ng isang matinding pagsubok dahil nga po dito sa tinatawag po natin na coronavirus. Kaya sa gabi pong ito ay inaayahan ko po ang lahat bago po tayo magpatuloy. Samahan niyo po ako sa isang panalangin at patuloy po natin hingin ang paggabay ng Banal na Espiritu at patuloy po natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan po ng mensahe po na ating mapapakinggan maya-maya lang po lamang. So sige po, tayo pong lahat ay sama-sama munang dumalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na sa iyo lumalapit sa diwa ng panalangin. Patuloy po namin, O Diyos, na tinataas ang gabing ito na kung saan po ay patuloy po kaming mag-aaral ng iyong mga salita at dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At dalangin din po namin na sa pamamagitan po ng mensaheng ito, patuloy po na bigyan niyo po ang bawat isa ng kalakasan sa panahon po na kami ay nangihina o nalulungo ang ilan po sa amin dahil po sa mga maraming pagsubok na amin pong nararanasan sa mga sandaling ito. At dalangin din po namin, Panginoon, ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay patuloy na siyang manguna po sa amin, patuloy magbigay po sa amin ng karunungan upang ang mga salita po ninyo na aming tatanggapin at pag-aaralan ay higit po namin maunawaan. Sa ganun po, Panginoon, ay patuloy na maluwalhati ka rin po namin sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, at nawa, ang dalangin ko po, patuloy na kayo po ang kumilos sa buhay po ng bawat makikinig, sa mga nasa tahanan po, sa iba't ibang dako na maaabot po ng live streaming na ito. I pray, Father God, na kayo po ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ang mensahe po na nadala po ng salitang ito o ng mga salita po ninyo mula sa Biblia ay patuloy na maging kalakasan at patuloy na maging patnubay namin ito sa bawat araw. Lalo tigit po kung kami dumadaan nga po sa mga pagsubok sa amin pong mga buhay. Salamat po ng marami. Sa iyo na po namin itinitiwala ang aming panambahan ito, ang aming pag-aaral po ng iyong salita. Pagpalain mo na po ang bawat isa na nakikinig, nanonood, at patuloy na nakikiisa sa panambahan sa sandaling ito. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, muli po mga kapatid, ay isang pagpalang gabi po sa inyong lahat na naririyan po sa inyong mga tahanan. Ganon din po sa mga kapatiran po natin, sa mga relatives ko po na
nanonood po ng live stream na ito at sa lahat po ng mga tao po na nakakapanood po nito ng live stream nito. Ang dalangin ko po ay patuloy na makamit po nating lahat ang pagpapala galing po sa salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan ngayong gabi po. At ngayon po, ang atin pong topic ay pinamagatan ko po na the regulation of storm in our lives. Okay. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ang kapahayagan po ng bagyo sa ating pong mga buhay. Okay po, at ang ating pong banal na salita na pagbubulayan sa gabing ito ay mula po sa aklat ng Marcos chapter 4 verses 35 hanggang 41. Samahan niyo po ako sa pagbabasa upang sa ganon, sa pagbabasa pa lang po natin ay tunay nga po na mangusap na po ang Diyos sa ating lahat. Okay. Sa verse 35 po, ang sabi po dito, the day when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. There were also other boats with Him. Yan po ang sabi ng verse 35 and verse 36. Sa 37 po, ang sabi po, a furious swell came up and the waves broke over the boat. So, that was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? Yan po ang sabi ng mga disciple po ng ating Panginoon. Sa 39 po, ang sabi, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Verse 40, He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? And verse 41, they were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. So yan po mga kapatid, ang mga talata po mula sa banal na kasulatan na atin po ngayong aaralin. At ang pamagat nga po ng ating pag-aaral ay pinamagatan po natin na the revelation of a storm in our lives. Okay po. At tayo po sa buhay po natin, madalas po tayo na nakakaranas ng mga iba't ibang uri ng bagyo o katumbas po ng pagsubok sa buhay ng bawat isa po sa atin. At alam ko po na tayo po ay pag dumadating po yung mga ganyan na pagsubok sa buhay po natin, tayo po ay talagang hindi natin maiwasan na lubhang mag-alala. At meron po naman ng mga iba na talagang sila po ay hindi na alam kung ano po ang gagawin. Kaya yun po yung maganda sa mga sandaling ito na once na narinig po natin ngayon ang mensahe ng Panginoon, ay ito po yung magiging daan at magiging tulong po sa atin upang kung dumating man po yung mga pagsubok sa buhay po natin, yung tinatawag po ng mga bagyo ng buhay, meron na po agad tayong kalakasan. Alam na po natin ang dapat po natin gawin kung paano po natin ito mapagtatagumpayan sa tulong po ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, okay, ano nga po ba yung storm? Yung tinatawag po natin na storm o bagyo ng buhay po natin. Paano po ba natin ito ilalarawan? Okay, ang sabi po dyan, una, the storm refers to different kind of problems and trials in life. Ang storm po, yung bagyo, ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng problema at pagsubok sa buhay ng tao. Kagaya po sa ating kasalukuyan na nararanasan po ngayon.
ito po ay masasabi po natin na isang problema at isang pagsubok sa buhay po nating lahat at hindi lamang sa ilan. At batid natin po na ito po ay maging sa buong mundo, nararamdaman po ang problemang ito at pagsubok sa ating pong mga buhay, sa kapanahonan po natin ngayon. So yun po yung isa na nagre-repair sa iba't ibang uri ng problema. At sa buhay po natin, iba't iba po yung mga problema nating nararanasan, iba't iba yung mga trials na dumadaan po sa buhay po natin. Ano pa po? Sabi pa po dito, the storm reveals more values. Pag ang bagyo po o ang storm ay dumating sa buhay po ng isang tao o kanino man, ito po ay nagre-reveal ng maraming mga kapahayagan o maraming mahalagang bagay na dapat po natin na kapag ito'y naranasan po natin, maunawaan po natin ano ba yung dapat po nating pahalagahan dito o ano po yung mga bagay na hindi po natin dapat na pinapahalagahan. Kaya nga po inire-reveal po ng storm o ng bagyo itong iba't ibang uri ng mga values na atin pong pwedeng matuklasan kapag nakaranas po tayo ng bagyo. Okay? So, sabi pa po, storm express more truth in our life. Kapag tayo po ay nakaranas ng bagyo o pagsubok sa buhay po natin, meron din po itong mga in-express na mga katotohanan sa buhay ng tao o sa buhay ng bawat isa. Kapag tayo po ay nakaranas ng bagyo, pagsubok, meron po itong ipinapaunawa sa atin. Meron pong nais ng Diyos na ito po ay makita natin yung katotohanan sa buhay po natin at maaaring merong gustong mensahe na ipaabot ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, alam ko po na tayo pong lahat ay tunay na hindi nakakaiwas po sa mga pagsubok na dumadaan sa buhay po natin. Kasi nga po, ay meron po tayong kasabihan na isang pangyayari po sa buhay ng tao na hindi natin pwedeng maiwasan na itong mga problema o yung mga pagsubok sa buhay po natin. Pero ano po ba? Paano po ba natin, ano po ba yung magiging pakinabang po natin sa ating pong pag-aaral sa gabing ito? Ano po yung makukuha natin na benepisyo mula doon sa mga revelation na dala po ng bagyo sa buhay po ng bawat tao, na kapag naranasan niya ang bagyo sa buhay niya, ay meron pong naiiwan ng mga values, merong mga katotohanan na isinisiwalat po ito sa bawat isa. So ngayon po, ay alam ko po na napakarami pong revelation na dala po ang bagyo sa buhay ng bawat isa po sa atin kapag tayo po'y nakakaranas. At hindi po natin na kayang ibigay ang lahat po ng mga kapahayagan nito sa mga sandaling ito. Subalit, meron po akong 5 puntos na inihanda na gusto ko pong ibahagi po sa bawat isa sa atin. So sa ganun po, bawat isa po sa atin, maging kayo po na nanonood ng live streaming po na ito sa inyong tahanan, ay mabuksan po ang ating isipan at tayo po ay patuloy na maging kalakasan po natin ito, ang dala pong mensahe nito na atin pong pinapakinggan at inaaral mula sa salita po ng Diyos. Okay. So, storm revelations in life. At yan nga po ay hango po sa aklat po ng Marcos chapter 4 verses 35 until verse 41. Ano po yung mga puntos? Ano po yung mga inire-reveal ng storm in our lives? So, una, sabi po dito, storm reveals an avoidable situation. Okay. Ang bagyo daw po o ang storm ay nagre-reveal po sa buhay natin. Kapag dumating po yan, dumaan sa buhay ng isang tao, masasabi po natin na talagang merong mga sitwasyon sa buhay natin na hindi po natin pwedeng maiwasan. Yung bagyo na ito
may consider po natin na isang situation sa ating pong mga buhay na hindi po natin pwedeng iwasan. Yan po yung dapat po natin tandaan, mga kapatid, na kapag tayo po ay dumadaan sa mga bagyo ng buhay o mga pagsubok, trial sa buhay po natin, alam na po natin na ito po ay isang sitwasyon sa buhay po natin na hindi po natin kayang iwasan. Okay? Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos mula sa verse 37. Sabi po doon, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. During the time po na nasa kalagitnaan na po ng karagatan, ang mga disipulo po ng ating Panginoon, kasama po ang ating Panginoon sa bandang likuran, alam niyo po, bigla na lamang na sumama ang panahon. Nagkaroon po ng isang malakas na pagbayo ng hangin, malakas na mga alon ang naranasan po ng mga alagad po ng ating Panginoon. Na kung saan po ay naroon nga po sila sa paglalayag nila nang ayain po sila ng ating Panginoon na tumawid sa kabilang pampang. At ano po yung tinatawag po natin o makikita po natin na unavoidable situation sa pangyayari po sa mga disipulo po ng ating Panginoon. Imagine po natin ano po, yung kanilang kalagayan. Nung umalis po sila, nung sumakay sila ng bangka kasama po ang ating Panginoon, maayos naman po ang sitwasyon. Hindi po ba? Sila po ay nakasakay ng maayos at nagpatuloy sila sa paglalayag. Subalit, bigla na lamang po na binanggit doon na biglang lumakas ang hangin. Biglang lumaki ang mga alon at sinapok ang kanilang bangkang sinasakyan na halos itaob na po yung kanilang sinasakyang bangka. So, yan po yung pangyayari dito na masasabi po natin na unavoidable situation. Na kahit po tayo nasaan, kahit nasa dagat ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasa ibang lugar ka man, meron pong mga pangyayari sa buhay ng tao na hindi po natin naiiwasan. Kaya dito po sa senaryo, doon po sa pangyayari na ito, sa ating, sa mga disipulo po ng ating Panginoon, we can consider po na yung kanilang naranasan po na yon ay isang situation po na hindi po maiwasan. Hindi po ba? Nakita po natin, payapa ang karagatan o ang tubig nung umalis po sila, subalit walang ano-ano po ay bigla na lamang lumakas ang hangin, dumating ang malalaking alon at sinapok ang kanilang sinasakyan. Sa buhay po natin, mga kapatid, hindi po ba? Totoo naman po na nangyayari yan. Minsan po, kaganda po ng takbo ng ating mga buhay. Maayos po ang ating kalagayan. Bigla-bigla na lamang po tayong may dadating na pagsubok sa buhay po natin. Kagaya po nitong problema sa coronavirus. Hindi po ba napaka-ayos ng takbo ng ating kapaligiran bago po dumating ang problemang ito? Hindi po ba tayo ay patuloy na nagkakaroon ng regular nating panambahan sa bawat local churches natin? Subalit ano po yung nangyari? Dumating ang isang hindi maiwasan na pangyayari sa ating pong kapaligiran. At iyan nga po, mga kapatid, yung coronavirus na ating pong nararanasan magpasa hanggang ngayon. At sabi po sa aking napakinggan, parang ito daw pong quarantine na ito ay lumalabas na siyang pinakamahaba o pinakamatagal na quarantine sa history po. Kasi noong 1918 ay nung pong nag-research ako, nakita ko po na parang umabot lang ng 60 days ang the longest days na naging quarantine po ng mga tao noon. At ngayon po ay nasa mahigit na po tayong 60 days. Hindi po ba? At kung saan, hindi pa po natin alam kung ano po ang magiging darating pa na sitwasyon o pangyayari sa mga darating po na araw. So, the storm reveals an unavoidable situation in our life.
Ganun po ang ipinapahayag ng bagyo sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, yun po yung number 1. Okay, patuloy po tayo. In 1 Peter chapter 4, verse 12, ang sabi po doon, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you." Sabi po sa Tagalog version dito, mga minamahal, ang sabi po dyan, huwag kayong mabahala sa mga nararanasan po natin ng mga pagsubok. Dahil ito pong mga pagsubok na yan ay talagang mararanasan po natin. Bilang tayo po ay mga mananampalataya, bilang tayo po ay meron na po tayong relasyon na malalim sa Panginoon, patuloy pa rin po tayo na hindi dapat na masurpresa sa mga bagay na pagsubok na dumadaan po sa buhay po natin. Yan po ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12. Ano pa po? Sa John 16:33, ganito naman po ang sinasabi. "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world." Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Nang sabi po niya, sinasabi ko itong mga bagay na ito sa inyo upang sa ganon magkaroon po kayo ng kapayapaan. Sinasabi po ng Panginoon sa atin, nangungusap po siya sa mga sandaling ito, na kung tayo man po ay nasa gitna ng mga bagyo sa buhay po natin, ang sabi po ng ating Panginoon, huwag po tayong mangamba, huwag tayong mag-alala, magkaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay po natin. Bakit po? Kasi ang sabi po ng Panginoon ay ang lahat ng mga bagay po na yan sa mundong ito ay napagtagumpayanan niyan lahat ito. Kaya kapag atin pong patuloy na inaalala po yung mga ganyang salita at pangako ng ating Panginoon, ito po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan. Kaya kayo man po na naririyan sa inyong mga tahanan, mga kapatid, kung tayo po ay dumadaan sa mga bagay ng buhay, patuloy lamang po na tayo ay lumapit sa Panginoon, patuloy po tayo magtiwala, alalahanin po natin ang mga pangako niya upang sa ganon, ito po yung magiging daan po para po tayo ay talagang tunay na maging matatag, matibay sa mga pagsubok o bagyo na atin pong nararanasan o pwedeng maranasan po natin sa atin pong mga buhay. Okay? Number 2, revelation. Storm revelation ng bagyo po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi po sa number 2, the storm reveals man's helpless condition. Okay? Ang pangalawa po, sinasabi po dito na ang bagyo po kapag dumating sa buhay natin o kanino man, ito po ay nagpapahayag o inihahayag po nito ang kawalang kakayanan na kondisyon po ng tao. Paano po yun natin uunawain, mga kapatid? Okay, tingnan po natin yung verse 38. Atin pong unawain yung naganap po doon sa mga disipulo po ng ating Panginoon. At paano po natin maipapaliwanag na ang storm ay nagre-reveal na man's helpless condition. Okay. In verse 38, it says, Jesus was in the stern, sleeping on the cushion. The disciples woke him up and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Yan po ang sabi po ng mga disipulo po ng ating Panginoon. Nung naganap po itong pangyayari na ito, naranasan nila yung matinding pagbayo ng hangin, matinding malalaking alon na bumabangga sa kanilang sinasakyang bangka, agad po naginising ng mga disipulo ang ating Panginoon. At ang sabi po ng mga disipulo sa ating Panginoon, "Panginoon, gumising ka. Hindi mo ba inaalintana yung nangyayari sa atin ngayon na pwede tayong malunod anytime na kapag nagpatuloy ang nararanasan nating sama ng panahon?"
So ano po yung makikita po natin dito? Ano po yung inire-reveal natin? Inire-reveal ng bagyo sa buhay ng mga disipulo. Mga kapatid, kitang-kita po natin dito na ang mga disipulo po ng ating Panginoon ay agad na humingi o lumapit ng tulong po sa ating Panginoon. Naibig lamang pong ipahiwatig nito na talagang itong mga tao po o itong mga disipulo na ito ay wala po silang kakayanan na pagtagumpayan ang kanila pong nararanasan sa mga sandaling iyon. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, tayo din po, hindi po ba tayo rin kapag nakakaranas po tayo ng mga bagyo ng buhay natin, mga pagsubok na matitindi, tayo po ay agad na lumalapit sa Panginoon bilang isang mananampalataya. Hindi po ba sa panahon ngayon, ipinapakita ng mundong ito na ating kinalalagyan na ang tao ay tunay na walang kakayanan na mapaglabanan at ma-overcome ang mga pagsubok sa buhay. Kagaya po ng ating nararanasan ngayon na pandemic problem na ito. Hindi po ba nakikita natin karamihan ngayon ang mga tao po ay tunay na sa Diyos lumalapit. Karamihan ay nananalangin na hindi naman dati pong ginagawa ng mga tao. Nagpapatunay lamang po na ang tao wala talagang kakayanan kung hindi lumapit sa ating Panginoon. Ito po ay nire-reveal na ang tao ay talagang walang kaya. Na kailangan po natin na maging mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At aminin po natin na talagang tayong lahat kailangan po natin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya yung pong mga disipulo po ng ating Panginoon, sa takot po nila, na baka sila po ay sa pagsalpok ng malaking alon, magtumba po yung kanilang sinasakyang bangka, agad po silang gumawa ng aksyon at sila po ay ginising nila ang ating Panginoon at sinabi, Panginoon, hindi ka ba nababahala? Hindi ka ba natatakot na tayo ay baka malunod? So tayo po, lahat po, ganun ang ginagawa natin. At ito po ay nagpapakita na kailangan po natin talaga ang Diyos sa buhay po natin. Na kapag tayo po ay dumadaan sa matitinding problema, tayo po ay lumalapit po agad sa ating Panginoon. Dahil alam po natin na siya ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, siya yung Diyos na nag-iisa na sa atin ay kayang tumulong anytime na gustuhin po niya, mga kapatid. Kaya dapat lang po natin na maunawaan at hindi po natin dapat na ipagmayabang na kaya po natin pagtagumpayan ang mga bagay na pinagdaraanan po natin. Bagkos, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon na talagang hindi natin kaya na mag-isa, hindi natin kaya pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay po natin. So yun po yung number 2, mga kapatid, na ang dala pong revelation ng bagyo sa buhay ng tao, yung kawalan po ng kakayanan, yung helpless condition na tinatawag po. Okay, next po. Number 3. Number 3, revelation po ng storm sa buhay ng bawat isa. Sabi po diyan, storm reveal God's immeasurable power. Okay, ito pa po yung isang magandang puntos, mga kapatid, na sa gabi po ito, alam ko po na kahit 5 lang yung puntos po na inyanda ko at ibibigay ko sa inyo ngayong gabi, alam ko po, it is enough na kapag tayo po ay dumaan sa mga pagsubok, nakaranas po tayo ng bagyo sa buhay po natin. Naalala po natin yung 5 puntos na ito na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. Magkakaroon na po tayo ng kalakasan. Magkakaroon na po tayo ng lakas para harapin at pagtagumpayan po natin ang mga bagyo sa buhay po natin yan. So, storm reveal God's immeasurable power. Yan po yung pangatlo. Okay, basahin po natin yung
verse 39 sa ating pong mga talatang binasa kanina. Sabi po dyan, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Ano po yung nangyari? Then the wind died down, and it was completely calm. So, noon pong ginising ng mga disipulo ang ating Panginoon at sinabi, Guro, hindi ka ba napapahala? Alam niyo po kung anong ginawa po ng ating Panginoon? At dito po natin makikita yung tinatawag po natin na immeasurable power ng ating pong Panginoon. Yung hindi po masukat na kapangyarihan na meron po ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa ng ating Panginoon, agad niyang nirebuke ang malakas na hangin, maging ang alon na nagngangalit ay kanya pong pinatahimik. At ang sinabi po niya, quiet and be still. At ito nga po yung nakita at kinamanghangan po ng mga disipulo po ng ating Panginoon. Ang nangyari, the wind died down and it was completely calm. Naging kalmante po. Huminto po ang malalakas na alon. Maging ang hangin po ay talagang pumayapa. Nung marinig po, nung sinalita ng ating Panginoon, ang mga katagang, quiet and be still. Mga kapatid, alam ko po sa buhay din po natin, maaaring hindi lamang po natin masyadong nabibigyan ng pansin, maaaring hindi lamang po natin napagtutuunan na may mga sitwasyon po sa buhay po natin na nahahayag po yung tinatawag po natin na immeasurable power ng Diyos sa buhay natin. Na kapag umilos ang Diyos sa buhay po natin, talaga pong maa-amaze tayo. Talagang hindi natin masusukat ang kanyang kapangyarihan. Bakit po? Dahil ang Diyos po na ating sinasambat pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Siya yung may control. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kung kaya naman po, ang inahahayag po na pangatlo ng bagyo sa buhay po natin ay walang iba kundi yung immeasurable power ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa tingin niyo po kaya pang pahintuin ng mga disipulo ng ating Panginoon ang karagatan at ang malakas na hangin? Sa tingin niyo po kaya kapag sinabi ng mga disipulo ng ating Panginoon, quiet and be still, katulad ng sinabi ng Panginoon, susunod kaya? Meron kayang kapangyarihan ang mga disipulo na pahintuin kagaya ng ginawa po ng ating Panginoon? Marahil hindi po nila kaya, mga kapatid. Kaya dito po, ipinapahayag na tunay ng bagyo sa buhay po natin na ang Diyos po ay hindi kayang sukatin ang kanyang kapangyarihan. Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, kung meron po tayo na mga pinagdadaanan sa buhay po natin, kayo po na mga nakikinig sa inyong mga tahanan, hindi ko po alam kung ano po yung pinagdadaanan nyo kung meron man sa kasalukuyan. Mga kapatid, ang Panginoon po ay patuloy na nangungusap sa ating mga puso sa sandaling ito. Ipinapahayag niya po sa ating lahat na walang imposible po sa Kanya. Ipinapahayag ng salita ng Diyos at ang mensahe ito na kapag tayo po ay tunay na nanapala po sa ating Panginoon, mahahayag po at malalathala yung mararanasan po natin yung Kanyang tunay na kapangyarihan na hindi kayang sukatin at hindi kayang pantayan ni numan. Kaya kung kayo man po ay nakakaranas na matitinding pagsubok sa buhay, kawalan po ng mga mahal sa buhay, kawalan ng mga pangangailangan sa buhay, kapatid, hindi maikli po ang kamay ng ating Panginoon. Hindi maikli at walang imposible sa Kanya upang yung lahat ng hinihiling mo ay iyong maranasan kung ito po ay Kanyang kalooban. Kaya patuloy lang po tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Sa gayon, patuloy nating maranasan ang Kanyang kapangyarihan at kamanghamanghang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay po, patuloy po tayo mga kapatid. Sa number
4 na po tayo. Number 4, revelation ng storm sa buhay ng tao. Storm reveal the real enemy. Okay. Yung daw pong bagyo o storm, ang inire-reveal po nito sa buhay po natin ay yung tunay na enemy o yung tunay na kaaway po ng tao kapag dumadaan po tayo nakakaranas ng pagsubok sa buhay po natin. Okay, tingnan po natin yung supporting verse. Sa verse 40, it is said, He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanya pong mga disipulo. Nang sabi po niya, ulitin po natin, Why are you so afraid? Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Nakita ng ating Panginoon na yung kanya pong mga disciple na kasama sa bangka, nalulan po doong bangkang kanyang sinasakyan, nakita niya po yung grabing pagkatakot ng mga ito. Kung kaya sinabi ng ating Panginoon, bakit kayo natatakot? Do you still have no faith? Wala pa ba kayong pananampalataya? Yan po ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, sa kanya pong mga alagad. Okay, ang bagyo po, nare-reveal po sa buhay natin yung tinatawag po natin na real enemy. Na kapag nararanasan po natin ito, nakakaranas po tayo ng matitinding bagyo, iyan po yung nagiging tunay nating enemy. Ano po yun? Yung takot. Yung takot po ang nagsisilbing real enemy po ng bawat isa. During the time na tayo po'y nakakaranas, nandoon po tayo sa matinding pagsubok sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Kayo po, na naririyan sa inyong mga tahanan, nakikinig po ng live stream na ito. Kayo po na mga may relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ba ay nakakaranas pa po ng takot kung dumadaan ang pagsubok sa buhay natin? Gayon tayo po ay meron ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na kung tayo po ay merong talagang malalim na relasyon at pagtitiwala natin sa ating Panginoon, hindi po dapat na mahayag na ang kaaway po natin ay walang iba kundi yung takot sa puso natin. Kasi kapag yung takot po na yan, mga kapatid, talagang naghari po sa puso natin. Sa buhay ng bawat isa, yung bagyo, yung pagsubok na dumadaan sa buhay po natin, nagiging matagal, nagiging mahirap, hindi po natin agad-agad na kayang mapagtagumpayan. Kaya mga kapatid, ito po yung dapat na mapaglabanan at bantayan po natin. Na kapag tayo po ay nakaranas ng matinding bagyo, bantayan po natin yung ating mga puso. Iwasan po natin na magkaroon ng takot. Opo, mahirap iwasan ng takot, lalo nga po kung matindi ang mga pagsubok. Pero kung tayo po ay merong isang matatag, malalim na relasyon sa ating Panginoon, ito po yung nagiging sanhi kung paano pawiin, mawala ang takot sa puso ng bawat isa. At mapalitan po ito ng kalakasan, kapayapaan, pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. So, kung dumating po ang bagyo sa buhay natin, tandaan po natin, huwag po natin hayaan na yung takot ang maging tunay na kaaway po at kalaban ng bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon. Okay, tuloy po tayo. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 3, verses 2 and 3, We sent Timothy, who is our brother and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. Ang sabi po ng 1 Thessalonians, ipinadala si Timoteo sa mga taga-Thessalonica na mananampalataya. Bakit po? Ipinadala si Timoteo na isang kamanggagawa sa ating Panginoon upang ano po? Ipahayag ang salita ng Diyos. At pangalawa po, para patatagin
ang ating mga pananampalataya o ang kanilang mga pananampalataya at i-encourage po ang bawat isa na talagang patuloy na magtiwala po sa ating Panginoon. Kaya nga po meron pong mga alingkod ng Diyos na talagang nagpupunta sa mga iba't ibang lugar na talagang katulad po ng mga binagyo, katulad po ng mga nakaranas ng iba't ibang mga kalamidad, nagpapadala o meron po mga ipinapadalang mga lingkod ng Diyos upang maghatid ng mabuting balita mula sa salita ng Diyos para po maging kalakasan po ng bawat isa at maging matatag po silang lahat. Okay, ano pa po? Sabi ng verse 3, so that no one would be unsettled by these trials. For you know quite well that we are destined for them. So sabi po doon, para hindi po mawala ng pag-asa yung mga tao po na nakakaranas po ng matitinding bagyo sa kanila pong mga buhay. Yan po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 3, verse 2 and 3. So, pang-lima na po tayo at pang-huling puntos, mga kapatid. Ano po yung sabi dito ng panlima? The storm revealed the condition of man's heart. Okay. Kapag dumating po ang bagyo sa buhay ng isang tao, nahahayag po ang kondisyon ng puso ng isang tao kapag nakaranas po siya ng pagsubok o bagyo sa buhay. Of course, kung matindi po yung pagsubok na kanyang kinakaharap, tunay nga po na ito yung nagiging daan kung paano na ang puso po natin ay maapektuhan, hindi po ba? At kagaya po ng number 4, kung hindi po natin mapaglabanan yun, tunay na ang takot po ay pumapasok sa puso ng bawat isa. At ito po yung naghahayag ngayon, mga kapatid, kung ano ba yung kalagayan ng puso ng isang tao kapag dumating na po ang matinding pagsubok sa buhay niya. Okay, ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 40? He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Yan po ang sabi ng ating Panginoon. So sabi po niya, nung makita niyo po na nataranta, nagulat, at sobrang naging takot ng mga disipulo po niya, agad niyang tinanong ang kanyang mga disipulo, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya hanggang sa ngayon? So mga kapatid, ano po yung ipinapahayag dito? Na yung po mga disipulo po ng ating Panginoon, ipinapahayag po yung kalagayan ng puso nila. Na ibig sabihin, yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon na kasama nila ay hindi ganoon katibay. Hindi ganoon kalalim ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung kaya naman, umatake po sa kanila yung takot eh. Kaya sabi ng ating Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya hanggang sa ngayon? So, ito pong mga bagyo na ito sa buhay natin ang talagang maghahayag sa kalagayan ng puso ng isang tao. Ano ba yung estado ng pananampalataya mo? Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung pinapatotohanan ng iyong puso kung dumadating ang pagsubok sa buhay mo, kapatid? So, yan po yung naranasan po ng mga disipulo po ng ating Panginoon. So, lack of faith. Yung kawalan ng pananampalataya ang nahayag sa buhay po, sa puso ng mga disipulo po ng ating Panginoon. Kaya tayo rin po, sa mga iba't ibang tao po na dumaranas po ng pagsubok na ito, ay bantayan po natin ang ating ding mga puso, ang ating sarili. Na kung saan, kapag tayo po ay nakaranas ng bagyo na ito o pagsubok sa buhay natin, agad po natin i-claim na meron po tayong Diyos na makapangyarihan na sa buhay po natin ay talagang naririyan lagi. God is with us. Ang sabi nga po na siya po ay laging nakaalalay po sa atin at siya po ay magbibigay ng patuloy na kalakasan po sa ating mga buhay upang sa ganon mapagtagumpayan po natin
ang mga pagsubok sa buhay ng bawat isa po sa atin. So mga kapatid, sa gabi pong ito, alam ko po na marami pang mga puntos, marami pang mga nais na i-reveal ang bagyo sa buhay ng bawat isa sa atin kapag ito ay dumarating. Subalit hindi po sapat ang oras na ito para maahayag ang lahat ng ito sa ating kalagitnaan. So sa gabi pong ito, nawa po ay yung mga puntos na ito, yung mga i-reveal sa atin ng bagyo sa buhay natin ay patuloy na maging daan po para tayo po ay maging matatag kung tayo man po ay dumadating sa mga pagsubok na matitindi, mga trials sa hindi natin pwedeng maiwasan. Sabi nga po kanina, situation that we cannot avoid sa buhay ng bawat isa po sa atin. So balikan po natin at bago po yan, basahin po natin yung Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Kaya mahalaga po yung pananampalataya po natin, mga kapatid. Yung pananampalataya ng isang tao na meron tayong matibay na pananampalataya, pagtitiwala po sa ating Panginoon. Kasi ang sabi po dyan, and without it, it is impossible to please God. Hindi po natin kaya nating ma-please. Hindi natin kayang mag-glorify ang Diyos kung wala po tayong pananampalataya, kung kulang ang pananampalataya natin. Because anyone who comes to Him must believe and He exists. And that He rewards those who earnestly seek Him. Dahil nais ng Diyos na bawat lumalapit po sa Kanya, ay talagang meron pananampalataya at nagtitiwala po tayo sa Kanya. At tandaan po natin, kung tayo po ay kulang ng pananampalataya, imposible po na ma-please po natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Mark 11, verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So sabi po ng Marcos chapter 11, verse 24, sabi po doon, therefore I tell you, sinasabi ko sa inyo na kahit ano pa man ang hingin ninyo sa pamamagitan ng panalangin, panampalatayanan po natin ito at ito po ay makakamtan po natin, mga kapatid. So, yun po yung number 5 na revelation ng bagyo sa buhay natin, kahalagaan po ng pananampalataya ng bawat isa. Okay? So, balikan po natin. Storm reveals the following. So, ito po yung ating tinalagay kanina. Number 1, sabi nga po dyan, yung unavoidable situation. The storm reveals the unavoidable situation in our life o in our lives. At pangalawa po, man's helpless condition. Pang-tatlo po, God's immeasurable power. Number 4, man's real enemy. And number 5, the condition of man's heart. So mga kapatid, yan po yung 5 puntos po na i-reveal sa atin, sa bawat isa po sa atin sa gabing ito. And I pray na tayo po lahat, patuloy po na maging pagpapala po ito sa ating mga buhay. Dahil kung dumating po ang mga pagsubok sa buhay po natin, meron na po tayo agad na magiging lalapitan. Alam na po natin yung gagawin natin. Alam na natin kung sino yung ating pagtitiwalaan. Alam na natin yung mga bagay na dapat po natin iwasan upang sa ganon, mapagtagumpayan po natin ang mga bagyo na ito ng buhay sa tulong po ng ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, bago po tayo magwakas, nais ko po na manalangin po para sa bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo sandali? Kayo po ng mga naririyan sa inyong tahanan. Ako po ay nagagalak na kayo po ay ipanalangin at ilapit po sa Panginoon upang sa ganun po, sa panahon po ng mga problema sa buhay po natin, maranasan po natin ang pagkilos at ang kapangyarihan po ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So, dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa gabi po ito at hinihiling ko po na ang bawat isa po na nakapakinig, ang bawat isang nananatiling nasa kanilang tahanan at nanunood ng mensaheng ito,
ay patuloy po ninyong katagpuin, O Diyos. Hindi ko po alam sa bawat isa sa kanila kung sino ngayon po yung merong mga mabibigat na pinagdadaanan o bagyo ng buhay. Pero alam ko po, Panginoon, na kung sila po ay patuloy na magtitiwala sa inyo, patuloy na ilalagak nila yung kanilang buhay at pananalig sa inyo, Panginoon, ay tunay nga po na sila ay mapagtatagumpayan po nila ng madali ang mga pagsubok na ito dahil ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos na tumutulong, ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng mga panawagan ng mga anak mo, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, idinadalangin ko po sila na huwag mo panghinain po ang kanilang mga puso. Huwag mo pong hayaan na umiral ang takot sa buhay at sa puso nila. Bagkus patatagin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, at nawa ay patuloy na maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong salita po na aming pinagsalusaluhan sa gabing ito. Salamat po ng marami, O Diyos. Pagpalain mo po silang lahat na nakikinig na nasa kanilang tahanan at ang dalangin ko po ang kapayapaan, ang pagpapala, at ang patuloy na pagkikipisan ng banal ng Espiritu ay sumabawat isang lahat. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikisamba sa amin dito sa ating live streaming. Sa linggo po, first Sunday of June, ay pinapaalala po sa lahat na magkakaroon tayo ng banal na hapunan. So, nire-remind po ang lahat na ihanda po natin ang mga symbols ating gagamitin, ang grape juice at ang tinapay na walang levadura, para po alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon sa 2,000 years ago. Magbihis din po tayo na parang tayo ay sumasamba din, na parang tayo nasa church. At gawin po natin ang pinagagawa ng Panginoon na alalahanin natin ang kanyang ginawa para sa ating lahat. Salamat po.